Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas! Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng linggo, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss G. Haini Jaira Hernandez, ma'am, ang Miss Teen International Grand Winner 2022. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow, at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PGG Tagapag-Ugnay, at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang live-in partner na drug suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Batad Viejo, Batad, Iloilo, dakong alas 6:12 ng gabi, nito lamang ikalabinisa ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na Iris, 36 anyos at alias Pani, 25 anyos, kapwa residente ng San Enrique, Iloilo. Ayon sa Police Regional Office 6, resulta ang operasyon ng halos isang buwang intelligence monitoring, validation, surveillance at information development sa umano'y illegal drug activities ng mga suspect. Nakumpiska mula sa mga ito ang humigit kumulang 215 gramo ng hinihinalang shabu, kabilang ang buy-bust item na may tinatayang standard drug price na humigit kumulang 1,462,000 pesos, gayon din ang buy-bust money at iba pang non-drug items. Isinagawa ang operasyon ng Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit Team 3, katuwang ang Batad MPS, Provincial Intelligence Unit, at Regional Intelligence Division Regional Special Operations Group 6. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Regional Director ng Pro 6, patuloy na paigtingin ng kapulisan ang intelligence-driven operations upang maprotektahan ang mga komunidad at tuluyang maputol ang operasyon ng illegal drug network sa Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestadong isang 33 anyos na negosyanteng nakilala sa alias na MK matapos mahulihan ng 1.719 milyon na halaga ng iligal na sigarilyo sa buy-bust operation ng Batangas PPO nito lamang ika-12 ng Agosto bandang 9:50 PM sa Barangay Poblacion 1, Calacas City. Isinagawa ang matagumpay na operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Batangas PPO at ng Police Regional Office 4A. Nakumpiska naman ang 30 master cases ng sigarilyo at isang Isuzu Chavez vehicle. Gumamit ang mga pulis ng alternative recording devices at nasunod ang legal na proseso ng inventaryo kasama ang mga opisyal ng barangay. Naharap na ngayon ang suspect sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o ang RA 10863 at National Internal Revenue Code o RA 8424. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng matatag na pagpapatupad ng Batangas PPO sa PNP-focused agenda, partikular sa pagpapanatili ng kaayusan at proteksyon sa ekonomiya
ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Acting Provincial Director Police Colonel Oliver B. Ebora, ipinamalas ng kapulisan ang mataas na antas ng profesionalismo, mabilis na aksyon at paggalang sa karapatang pantao. Ang patuloy na pagsugpo sa illegal trade ay layuning protektahan ang mga formal na negosyo at pangalagaan ang pondo ng pamahalaan para sa mamamayan. Tiniyak ni Police Colonel Ebora na mananatiling handa at mabilis ang aksyon ng BPPO upang mapanatiling ligtas at maunlad ang Batangas. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Namahagi ng relief goods ang Minalin Municipal Police Station at Pampanga Police Provincial Office sa mga residenteng apektado ng nagdaang kalamidad sa Santa Catalina, Minalin, Pampanga noong 12 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Glenn Santelices, Chief of Police ng Minalin Municipal Police Station, kasama ang Pampanga Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director, ang relief operations katuwang ang mga barangay officials at BPATs. Ang mga relief goods ay donasyon ni Ms. Elaine Tan, CEO ng Eco Protect Management Corporation, bilang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Patunay ang naturang aktibidad sa patuloy na pakikipagtulungan ng PNP at mga pribadong katuwang upang matulungan ang mga komunidad na makaahon at makabangon mula sa epekto ng kalamidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang 41 anyos na massage therapist na kabilang sa Provincial Most Wanted Persons dahil sa kasong sexual assault. Matapos maaresto ng mga otoridad sa Barangay Halang, Calambas City, Laguna noong August 10, 2026. Kinilala ang sospek sa alias na Gusto, residente ng naturang lungsod. Batay sa ulat ng First Laguna Provincial Mobile Force Company, dakong 2:55 ng hapon, isinagawa ng mga tauhan nito bilang lead unit ang operasyon sa pangunguna ni Police Major Carlos Pilanuza, Acting Force Commander, katuwang ang Calamba Component City Police Station at Regional Intelligence Unit 4A. Bunga ng operasyon, naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong August 3, 2026 ng Regional Trial Court Branch 36, Court Judicial Region, Calamba City, Laguna para sa kasong sexual assault. Nagtakda ang korte ng piyansang nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, ipinaalam agad sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakahuli at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Ang operasyon ay naitala gamit ang 2 alternative recording devices at isang drone. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Calamba Component City Police Station ang akusado para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ayon kay Police Colonel Sandro J. D.C. Tafalia, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang pagkakadakip sa akusadong ito ay bahagi ng kanilang Oplan Bantay Dangal, kung saan pinalalakas ang mga operasyon at pagtugi sa mga wanted persons na sangkot sa sexual offenses. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Laguna PNP na tugisin at panagutin ng mga individual na may kinakaharap na kaso, lalo na ang mga wanted persons na sangkot sa sexual offenses. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Laguna Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Giancarlo O. Calatin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Muling pinatunayan ng kapulisan ang kanilang malasakit at patuloy na pakikipag-ugnayan sa komunidad sa isinagawang outreach activity ng PSBRC Class 2021-01, katuwang ang Sorsogon 2nd Provincial Mobile Force Company at Revitalized Police sa Barangay Team Kadandanan at ang Barangay Local Government Unit ng Barangay Kadandanan, Bulan, Sorsogon. Bahagi ng pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng Batch Himig 2nd Class 2021-01 ang naturang aktibidad na naglalayong makapaghatid ng tulong at saya sa mga residente ng komunidad. Hindi lamang seguridad ang naging ambag ng mga tauhan ng 2nd PMFC, RPSB Team Kadandanan. Aktibo rin silang nakibahagi sa paghahanda at maayos na pagsasagawa ng feeding activity. Gayon din sa pagtiyak na ligtas, organisado at maayos ang daloy ng buong programa.
Sa pakikipagtulungan sa BLGU ng Barangay Kadandanan, naging katuwang ang mga pulis sa pag-aasikaso sa mga kalahok at benepisyaryo, pagpapanatili ng kaayusan sa lugar at pagbibigay ng kinakailangang suporta upang maging matagumpay ang outreach activity. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na isinasabuhay ng mga tauhan ng Sorsogon 2nd PMFC RPSB Team Kadandanan ang kanilang tungkulin bilang kasangga ng komunidad, malapit sa mamamayan, handang tumulong at nagseserbisyo ng may malasakit. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson para sa Police News Network, Bagong PNP, para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinaigting ng Misamis Oriental Police Provincial Office ang kahandaan ng kanilang mga tauhan sa pagtugon sa mga emergency sa pamamagitan ng 5 araw na first aid at basic life support training. Dumalo sa pagsasanay ang mga tourist police at piling personnel mula sa iba't ibang city at municipal police station sa Misamis Oriental. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Al M. Abanalis, Provincial Director ng Misamis Oriental Police Provincial Office, layunin ng training na ito na palawakin ang kasanayan ng mga pulis sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga biktima sa medical emergencies. Pinangunahan ang pagsasanay ni Mr. Jonathan Paulo C. Del Rosario, isang registered nurse at emergency medical technician kasama ang MDRRMO Taguluan. Hindi lang lecture ang training dahil sumailalim din ang mga kalahok sa mga hands-on exercises kabilang ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Isinagawa rin ang isang simulation exercise o CIMEX sa isang vehicular accident. Dito sinubok ang kakayahan ng mga kalahok sa tamang pag-assess sa kondisyon ng biktima, pagbibigay ng first aid, ligtas na paghawak sa mga sugatan, at pakikipag-ugnayan sa iba pang responders. Sa pagtatapos ng 5 araw na training, binigyang diin din ni Police Colonel Abanalis ang kalagahan ng pagbabahagi ng mga natutuhang life-saving skills sa kapwa police personnel at sa komunidad. Formal ding ginawaran ng Certificate of Completion ang mga kalahok bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na pagkumpleto sa pagsasanay. Sa pamamagitan ng ganitong programa, layunin ng MIS or PPO na magkaroon ng mga police personnel na hindi lamang handang magpatupad ng batas, kundi handa ring rumispondi, tumulong at magligtas ng buhay sa oras ng emerhensya. Dahil sa serbisyong publiko, bawat segundo ay mahalaga. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isang lalaki ang naaresto matapos umanong tangkaing takasan ang isang police checkpoint at mahulihan ng hinihinalang iligal na droga at hindi lisensyadong baril sa bayan ng Uson, Masbate. Habang nagsasagawa ng regular na checkpoint operation ng mga operatiba, sinubukan umano ng suspect na umiwas sa checkpoint. Agad naman siyang naharang ng mga pulis. Sa gitna ng insidente, naghagis umano ang suspect ng isang berdeng lalagyan na kalaunay na pag-alamang naglalaman ng 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 2 gramo at street market value na 13,600 piso. Sa isinagawang lawful search, na-recover din mula sa kanya ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number, 2 bala at iba pang kagamitan. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Acts of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, narito ang pahayag ng Chief of Police ng Uson Municipal Police Station. Nais namin pagbatiin sa publiko na ang bawat checkpoint ay isinasagawa para sa kaligtasan ng lahat. Hinihikayat namin ang ating mga kababayan na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan at agad na ipagbigay alam ang anumang kahinahinalang aktibidad sa inyong lugar. Makakaasa po kayo na ang Uson Municipal Police Station, katuwang ang Masbate Police Provincial Office, ay mananatiling tapat sa aming tungkulin na pangalagaan ang kapayapaan
ipatupad ang batas at protektahan ang bawat mamamayan. Ako po si Patrolwoman Franzen May E. de Mesa, nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network. At syempre sa ating guest host ngayon na si Ms. Jihaini Jaira Hernandez, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may mga gustong sabihin o ipaalam sa ating mga manonood, ma'am, mga upcoming events at gusto pong pasalamatan, ma'am. Maraming salamat po muli, sir, at maraming salamat sa Police News Online. Binabati ko po ang aking Shamatech Corporation at Shamatech Empire at ang aking mga relatives mula sa Laguna, Nueva Ecija at sa Canada. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Odonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya na ang Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. At ako naman po si Ms. Jihaini Jaira Hernandez, former Miss International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.